Umiinit, umiinit ang labanan ni Rimulya versus Martires. Ha? Nagkakasagutan ng dalawa. Hindi naman direktahan, kundi magpapa-interview sa media si Martires, tinitira si Rimulya, ganun din si Rimulya, magpapa-interview din, tinitira din si Martires. Umiinit yan. Dahil nagsalita na kasi si Martires eh. Lumabas na siya. Sabi niya, 2019, ni-reverse niya yung order ni dating ombudsman din, sinundan niya si Conchita Carpio Morales. Ang November 2016 order kasi ni dating ombudsman Conchita Carpio Morales, dismissal ni Villanueva, dismissal mula sa dismissal from service. So ibig sabihin hindi na siya pwedeng maupong senador. Hmm? Yan yung yan yung desisyon ni Morales. Kaya lang ang nangyari diyan, hindi pinatupad yan ng Senate noong Senado noong 2016. November 2016 ang desisyon ni Morales, hindi pinatupad ng Senado. Tapos pagdating ni Martires, yung pala sabi niya, based sa interview sa kanya, 2019 daw naglabas siya ng order, nire-reverse niya yung desisyon ni Morales. Siyempre, ang reaksyon niya ni Rimulya, secret decision yan eh. Hindi naman, sino bang nakakaalam na may ganong desisyon ng ombudsman? Bakit hindi nag-press con si Villanueva? Dapat nag-press con siya kasi pagmamalaki niya na-dismiss na yung dismissal sa kanya. Na-reverse na pala yung dismissal sa kanya. Isang bagay yan na ikakatuwa niya. At syempre gusto niyang i-clear sa publiko yung pangalan niya. Kailangan siya mag-press con. Ba't hindi siya nag-press con? Yun ang sinasabi ni Villanueva na ay ni Rimulya na irregular. Medyo questionable yung ginawa ni Martires eh. O ngayon, nag-respect si Martires. Ang respect ni Martires, bakit? Dapat ba kada galaw ko, kada desisyon ko, ang pinapatamaan niya dun si Rimulya. Yung bang bawat ginagawa ko o bawat galaw ko, kailangan kong araw-araw na lang may press briefing ako. Alam naman natin na si Rimulya, napaka-aktibo sa mga press briefings. Halos naman talaga bawat development. Kahit nung DOJ secretary pa siya, talagang ina-update niya ang media. Yan yung ugali ni Rimulya eh. Sabi ni Martires, patama ito kay Rimulya. Bakit? Kinakailangan bang bawat galaw ko, i-ano ko, i i-press briefing ko? Yun. Hindi naman na kailangan na bilang ombudsman, bawat desisyon mo, bawat galaw mo, ay laging i-brief mo sa media. Hindi naman ganun yun. Siyempre, ang pinapatamaan niya diyan si Buying Rimulya. Saka sabi ni Martires, kailangan ba, required ba, nasa batas ba o nasa rules ba na kinakailangan ang lahat ng desisyon ng ombudsman ay i-public, ibig sabihin ipaalam sa publiko? Yan mga ganun ang mga argumento ni Martires. Ang kina-counter niya diyan si Rimulya. Sabi ni Martires, wala naman obligasyon ng ombudsman na laging lahat ng decisions niya ilabas niya. Siyempre may puprotektahan niyang tao diyan, sabi ni Martires. Hindi mo naman kailangang lahat i-publiko yung desisyon mo. Pero iba kasi yung kaso ni Villanueva eh. High profile na nga kaso yun ng ombudsman. Kasi una, dating senador si Joel Villanueva, tapos ay dating congressman, tapos naging senador. Tapos ang order sa kanya ni Morales ay dismissal. So yun, medyo yun, malaking balita yun. Hindi pwedeng baliwalain yun. Ngayon, kung ni-reverse yung desisyon, ni-reverse ni Martires, dapat nag-press con o pinaalam sa publiko kasi nga high profile na kaso yun. Kumbaga ang publiko may interest doon na malaman kung ano mang development ng kaso na yun, yung desisyon na yun kay Villanueva na hindi na implement. Anyway, yun na nga ang umiinit na ngayon yung sagutan
ni Rimulya sa ni Martires. Sabi ni Rimulya, secret decision 'yan. Secret decision 'yan. Sabi naman ni Martires, ah, wala akong secret decision, hindi sikreto 'yun. Hindi ko lang 'yun pinaalam sa publiko kasi hindi ko naman obligasyon, sabi niya, na ipaalam 'yan sa publiko. Oh, hindi naman ako tulad ng hindi naman ako kailangan na maging tulad ng iba na araw-araw daw may press briefing, lahat na lang ng galaw pinapaalam. Oh, 'di gano'n naman. Ah, Gano'n. Kaya lang hindi rin diyan na ni Martirez, hindi niya nasasagot 'yan. Yung mga bagay na 'yun ay napakaimportante. Hindi puwedeng hindi malaman ng publiko 'yun tungkol sa isang senador na napaka-controversial dahil dinismiss ni Morales, tapos ang desisyon mo ngayon i-reverse 'yun, ay dapat 'yun, dapat, pinaalam 'yun sa publiko. Ombudsman dati. Yan ang isa sa nakikitang problema ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Bunsod na naging confusion sa naging 2016 order para i-dismiss si Senator Joel Villanueva kahapon matapos sabihin ni Remulla sa isang interview na hihilingin niya sa Senado ang pag-enforce ng 2016 dismissal order laban sa senador. Biglang may lumitaw na may nauna na palang aksyon si dating Ombudsman Samuel Martires noong 2019. Ni-reverse ni Martires ang nasabing dismissal order dahil sa kakulangan umano ng ebidensya. Nag-ugat ang order para i-dismiss si Villanueva noong 2016 sa di umano'y misuse of pork barrel funds noong 2008 nung siya pa ay si Bac Party List Representative. Pero sa isang biglang lumitaw na 2019 decision ni Martires, hindi naman daw si Bac ang sangkot sa nasabing misuse, kundi Buhay Party List. Kahapon lang din lumabas sa publiko ang nasabing desisyon. Maging ang media, walang impormasyon tungkol dito. Kasi ang issue lang naman kasi dyan, transparency lang eh. Kasi everybody was asking me about serving the order. And when I was there 2 weeks ago, when I was first day in the office, I saw some cases dismissed, but not this case. Ngayon ko lang nakita ito. Ani Remulla, dapat easily accessible ang naging desisyon noong 2019, lalo na't matindi ang interes ng publiko sa naging kaso ni Villanueva. Una na niyang itinuring na tila naging secret decision ito. Hanggang ngayon, hindi pa matukoy kung bakit ngayon lang lumabas ang 2019 decision. Hindi ko alam. Kasi nga, ba't hindi alam ng taong bayan? Kahit yung mga tao sa Senado, hindi alam. Pero iniimbestigahan na nila kung may possible violations na nangyari. Marami kasing iba't ibang may mga segregation of tasks. Walang transparency nung araw. Isolated ang bawat unit, hindi sila magkakasama nagtatrabaho. Ngayon kasi binabago natin yung sistema niyan. Pinalitan ni Remulla ang Duterte appointee na si Martires bilang ombudsman nitong Hulyo, kasabay ng kanyang retirement. Sa bahagi ni Villanueva, una na niyang nilinaw na wala siyang pending admin o criminal case sa ombudsman at Sandigang Bayan. Una na raw niyang inasahan ang tila posibleng harassment at fake news laban sa kanya. Pag-aaralan pa ng ombudsman kung dapat pa bang i-reopen ang nasabing PDAF case ni Villanueva, lalo na higit isang dekada na raw ang lumipas na mangyari ito. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.